Doon naman tayo sa DOH. Dahil mamaya, makakasama na natin si Yusek. Ayan na. Maganda itong mga pagtatahi-tahi natin naman. Sige, Yung pangatlong issue natin ngayon. DOH. Baka naman ikaw nagpa-injection ng pabunan, yung sinasabi ng DOH. Meron sinasabi, pabunan. Pabunan. Aha. Pero unregistered ba yan? Unregistered kaya nga nila kaya nga nag-elevate sila ng kaso kasi unang-una, sabi ng DOH, teka muna, wala kayong certificate of product registration. Linawin nga natin yan linawin natin, nasa linya na natin ngayon si Yusek. Di maganda. Nasa linya natin. Teka, naputol nata si Yusek. Ayun na. Teka, nawala ulit. Sige, tuloy natin muna. Naputol Nasa linya na sana natin. Mon? Pati si Mon naputol? Mon? Pati si Mon, nawala. Okay, mga kaibigan, pinag-uusapan naman namin, ayan, nawala ka, kala ko nawala ka nawala, sabay kayo nawala ni Yusek, ha? Oo. Okay, kasi pinag-uusapan natin yung tungkol dito kay Pabunan. Oo. Yung injection na yan. Okay, nasa linya na natin, balikan na natin si Yusek Eric Domingo, ang officer in charge at Food and Drugs Administration natin. Magandang hapon, Yusek Domingo. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon, Mayor Mon, tsaka kay Senyor Ray. Good afternoon Magandang hapon po. Eric, kamusta kayo? Welcome po kayo dito sa Palatuntunan. Matagal ho tayo hindi nagkauntahan dito sa Teka-Teka. Alam namin na busy kayo, kaya hindi namin kayo ginagalaw. Pero we consider ito kami ni Senyor, importante itong issue ngayon, itong issue ng pabunan. So, mukhang ang FDA at saka ang DOH mukhang nagbi-build up ng paano ba nag-umpisa ito, Yusek? Actually po nung Abril, yung local government unit po dyan sa Zambales ang tumawag sa FDA. Okay. Kasi nabahala sila, parang may clinic po na maraming tao, yung walang social distancing. Panahon na yun, nag-uumpisa na yung COVID. Tapos gusto nila nga puntahan. Nagpasama rin po sila sa FDA para nga po tingnan kung ano yung gamot na ibinibigay. At nung nakita nga po natin na unang-una, hindi po kasi sila drugstore. So, hindi po sila pwedeng mag-dispense ng gamot. Pangalawa, yun pong gamot na pinaghalo-halo nila, parang meron pong nakita yung ahente natin na hindi registered sa FDA sa Pilipinas. So, pinausap naman po ng mabuti, nakipag-usap naman po ng mabuti yung doktora. At yun nga, sabi namin, na wag po muna nilang ipamimigay o gagamitin or ibebenta yung gamot na yan kasi hindi registered sa FDA. Meron po silang, binigyan po namin sila ng cease and desist order at tumigil naman po. Kaya lang itong past few days may mga report lang nga na ginagamit yata yung injection. Ang problem po kasi hindi po talaga ito registered. At hindi po ito approved ng Food and Drug Administration. Pero nakakatakot dito, Yusek, no? So, na-document ba natin ilan ho yung mga kababayan natin na, alam natin, hindi nila, no? Yun ho, nabakunahan ho nitong... Teka, naputol ulit si Yusek. Sandali. Napuputol ulit. Napuputol, Naputol ulit. Sayang kasi kung ito nag-circulate na somewhere in Zambales, Senyor, di ba sa komunidad doon, kinolang attention ng LGU, paano yung mga nabakunahan na? Ano ba laman itong pabunan? Alamin natin kay Yusek yan. Nagkaroon ba ng side effect? Yung mga nadali na? Mahirap yung baka magpaturo ka. Akala mo mabubuhay ka, mamamatay ka pala after a few hours kasi hindi mo alam yung content. Although sinasabi ni Yusek kanina, yung kwento niya parang doktora naman, no? Huminto. Kaya sinasabi natin kanina, kinakailangan may certificate of product registration. Ina-approve at tumadaan sa FDA. Okay. Okay. Ayun. Tingnan natin. At balikan natin ulit si Yusek Domingo. Tinitikan pa natin makontak, ha? Mukhang mahirap yung linya niyan at mukhang nagkakaroon ng cross-line lahat, ha? Baka in-injection ng pabunan yung linya ni Yusek kaya nawawala-wala. Anyway, so yun yung sinasabi ko kanina, no, Senyor, yung CPR, kailangan merong seal of approval ito ng FDA. Ibig sabihin, kung wala niyan, teka muna, mukhang hindi tested yung produkto mo, yung produkto mo. So, kailangan, padalan sila ng tumigil ka dyan, cease and desist order. Kasi sabi nga ng DOH, kailangan, okay naman daw sila sa endorsed treatment, ano? Kailangan to ng tinatawag na rigorous studies, dapat. Dapat. Merong toro, research kailangan. Hindi natin alam kung what is the injection made of, anong klaseng mga, hindi ba? Okay, yan na si Yusek. Yun. Balik tayo ulit. Yusek?
Opo, nandito Ayan. po. Okay. Opo, Yusek, ang gusto naming malaman, kung ito po ay nag-start na nabagitin nyo somewhere in April. So may mga kababayan na po ba tayo doon sa the nearby communities na injectionan? Ano nangyari sa kanila? Na-document po ba ito, Yusek? Yun nga po, wala naman po kasing documentation kung ano ang sakit nila, kung ano yung nagamot, kung ano yung laboratory exams halimbawa po na nagpapakita ng improvement. At kasi po, in fact, wala pa po kasing application for registration sa FDA. Yes. So, wala naman po kaming i-approve dahil hanggang ngayon, hindi rin naman po sila nag-a-apply pa ng registration dito sa atin. So, kailangan ng CPR, Yusek, yung Certificate of Opo. Product Registration. Opo, kasi bawat po gamot, naka-register siya. Of course, kailangan nakita natin yung safety at saka yung efficacy. At saka ang registration po, very particular kung ano po ang dosage niya, kung ano ang sakit na ginagamot niya, kung ano yung alam natin na epekto na, at saka possible side effects. Nakalista po lahat yun pag nag-register tayo ng gamot. And it's very important lang po for the safety of the consumer. So sa madaling salita, Dr. Yusek, ini-encourage niyo yung mga local scientists natin na kagaya nitong si Pabunan na mag-develop sila, yung mga dine-develop nilang treatment, kailangan ilaging i-apply yan sa FDA. Ganun po ba? Opo. At talaga pong tinutulungan naman po natin lahat. Kaya lang ang FDA po kasi, kami po yung nag-evaluate ng isang registration kapag tapos na po lahat ng pag-aaral. Hindi naman po kasi maaaring kami rin din ang gagawa ng eksperimento tapos kami rin po ang mag-a-approve. Ang sa amin po ay talagang registration. Once ready na po for registration ng produkto, maaari na pong i-apply sa FDA. I see. Yeah, pero meron, ang sinasabi po doon sa report kayo, merong case build-up. Ano hong nangyari na doon sa parang nagkiklaim na inventor o nagpo-promote ho nung injection na Yusek? Well, hindi pa rin po kasi sila sumasagot simula po nung April. Binigyan po natin. Of course, meron naman po tayong tamang proseso dito and there's always due process. So, binigyan po namin sila ng list ng violations and then of course they'll ask them to reply. Kaya lang po dahil din nga naman nagka-COVID po at saka natigil po ang mga siguro ang pati yung abogado nila. At sa ngayon po, wala pa po kaming natatanggap na sagot nila din sa ating mga kaso. Okay.